Magandang gabi. Komportable na kayo. Ipikit ang inyong mga mata at humanda sa isang paglalakbay. Ngayon, sa halip na magbilang ng tupa, pagninilayan natin ang kalikasan ng mismong realidad. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang lahat ng nasa paligid ninyo, ang mga bituin sa kalangitan, ang mga puno sa labas ng inyong bintana, at maging kayo mismo ay hindi lang sumusunod sa batas ng pisika, kundi pati na rin sa batas ng impormasyon? Paano kung ang ating malawak na universo, kasama ang lahat ng mga kalawakan at nebula nito, ay kumikilos pala na parang isang dambuhala, hindi maisip na komplikadong computer? Maaaring tila ang ideyang ito ay hango lamang sa isang science fiction na pelikula. Ngunit ngayon, isa ito sa pinakakagiliw-giliw na hypothesis sa pangunahing bahagi ng agham. Sa lecture na ito, na ginawa para mismo sa inyong pagpapahinga at malalim na pagtulog, sisikaping intindihin natin sa payapa at sistematikong paraan kung bakit labis na nabighani ng ideyang ito ang isip ng mga siyentista. Lulubog tayo sa isang mundo kung saan ang materya at enerhiya ay nagbibigay daan sa kapangyarihan ng impormasyon at ang realidad ay binubuo ng maliliit na bits. Humanda upang malaman kung bakit ang universo ay posibleng ang pinakadakilang programmer sa lahat. Bago tayo sumisid sa mga modernong teorya, maglakbay muna tayo sa nakaraan dahil ang ideya ng isang nagkakalkulang universo ay hindi lang kahapon isinilang. Ang mga ugat nito ay bumabaon ng malalim sa kasaysayan ng pag-iisip. Noong ika-17 siglo pa lamang, ang dakilang pilosopo at matematiko na si Gottfried Leibniz, isa sa lumikha ng binary system, ang basihan ng lahat ng modernong computer, ay nag-isip na ang realidad ay maaaring mailarawan sa wika ng lohika at mga simbolo. Inilarawan niya ang isang universal na wika na kayang ipahayag ang anumang katotohanan. Ngunit tunay na nabigyan ng hugis ang ideya noong ika-20 siglo, kasabay ng paglitaw ng mga unang computer. Isa sa mga naging pioneer ay ang inhinyerong Aleman na si Conrad Zuse. Noong 1945 pa lamang, habang nag-iisa sa mga huling araw ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagsimula siyang magmuni-muni kung ang universo ba ay resulta ng isang cellular automaton, isang simpleng computational system. Nagsulat pa siya ng aklat na pinamagatang Calculating Space, nagkakalkulang espasyo, kung saan ipinapalagay niya na ang batas ng pisika ay maaaring bunga ng pagpapatakbo ng mga simpleng patakaran sa isang diskreto o may putol-putol na grid. Ngunit marahil, ang pinakatanyag na aporismo na naging moto ng buong konseptong ito ay nagmula sa tanyag na pisiko ng ika-20 siglo na si John Archibald Wheeler. Maikli at malinaw niyang binuod ang esensya, it from bit. Ang salin nito ay lahat ay nagmumula sa bit. Ipinapalagay ni Wheeler na ang impormasyon ang pinakapundamental na esensya sa ating mundo. Hindi particles, hindi fields, hindi enerhiya, kundi mismong impormasyon ang elementaryang sagot na oo o hindi, zero o isa. Bawat particle, bawat interaksyon sa kanyang pananaw ay pagpapakita ng impormasyon. At ang simple ngunit malalim na kaisipang ito ang naging panimulang punto para sa isang buong direksyon sa agham na ating tatalakayin ngayon. Kaya, simulan natin sa pinakapundamental na tanong. Ano ba talaga ang pagkakahawig ng universo at ng isang computer? Sa unang tingin, tila wala. Ang computer ay isang aparato lang na gawa sa silicon at metal, likha ng tao. Ang universo naman ay malawak na kalawakan, punong-puno ng mga bituin at galaksiya. Pero kung susuriin natin ito ng mas malalim, makikita natin ang kamangha-manghang pagkakatulad sa kanilang prinsipyo ng paggana. Sa esensya, ang computer ay isang makina
na nagpoproseso ng impormasyon. Kumukuha ito ng input, naglalapat ng tiyak na hanay ng mga patakaran na tinatawag nating algorithm at nagbibigay ng resulta. Halimbawa, pinindot mo ang letrang A sa keyboard. Nakakatanggap ang computer ng signal, pinoproseso ito ayon sa algorithm na nakapaloob dito at inilalabas ang simbolo na A sa screen. Ngayon, balikan natin ang universo. Sa esensya, nagpoproseso rin ito ng impormasyon. Ang kalagayan ng universo sa isang pagkakataon, halimbawa, ang posisyon at bilis ng lahat ng particle ay maituturing na input data. Ang mga batas ng pisika, tulad ng batas ng grabitasyon o batas ng electrodynamics, ay nagsisilbing algorithm. Kinukuha ng mga batas na ito ang kasalukuyang estado ng universo at kinakalkula kung ano ang magiging kalagayan nito sa susunod na sandali. Ang paggalaw ng planeta sa orbit ay hindi magulo or chaotic, kundi mahigpit na sumusunod sa algorithm na tinatawag nating batas ng grabitasyon. Ang liwanag ay kumakalat batay sa tiyak na mga patakaran. Ang mga chemical reaction ay nangyayari sa paraang maaasahan. Ang lahat ng ito ay parang isang dambuhala at walang humpay na pag-compute. Patuloy na kinakalkula ng universo ang sarili nitong kinabukasan batay sa kasalukuyan nito. Ang analohiyang ito ang pundasyon ng hypothesis o hinuha tungkol sa universo bilang isang nagko-compute na sistema. Sinasabi ng mga siyentipiko na naniniwala sa pananaw na ito na kung ang isang bagay ay kumikilos tulad ng isang computer, nagpoproseso ng impormasyon gamit ang mga algorithm. Kung gayon, marahil, sa pinaka-fundamental na antas, ito mismo ay isang computer. Ito ay hindi lamang isang magandang metapora. Ito ay isang pagtatangkang makahanap ng bagong wika para ilarawan ang realidad, isang wika ng impormasyon at komputasyon na maaaring mas malalim at mas universal kaysa sa nakasanayan nating wika ng materya at enerhiya. Para maintindihan kung paanong ang universo ay posibleng isang computer, kailangan nating arukin ang isang pangunahing konsepto, ang impormasyon. Sa araw-araw, sanay tayong isipin ang impormasyon bilang kaalaman, balita, teksto sa libro, o data sa isang flash drive. Pero sa pisika, ang konseptong ito ay may mas malalim at mas fundamental na kahulugan. Ang impormasyon ay ang nagpapahintulot na makilala ang pagkakaiba ng isang estado sa iba pa. Ipagpalagay natin ang isang barya. Maaari itong nakataob o nakatihaya. Ang dalawang estadong ito ay naiiba. Ibig sabihin, ang baryang ito ay naglalaman ng isang bit ng impormasyon. Ang bit ang pinakamaliit at pinakapangunahing unit ng impormasyon. Ito ay sagot sa tanong na o hindi, totoo, mali, o kaya ay zero, or uno, one. Ngayon, isipin natin na ang buong realidad sa pinakamalalim na antas nito ay binubuo ng mga bit na tulad nito. Ang bawat elementary particle, bawat quantum ng espasyo, sa esensya ay nag-iimbak ng tiyak na dami ng impormasyon tungkol sa sarili nitong mga katangian, ang posisyon nito, ang momentum, ang spin, ang karga, charge. Kapag nag-uugnayan ng mga partikulo, ang ginagawa nila ay makipagpalitan ng impormasyon. Ang isang pisikal na proseso tulad ng pagbangga ng dalawang elektron ay maaaring ituring na isang proseso ng pagkuwenta, computational process, kung saan ang impormasyon tungkol sa panimulang estado ng mga elektron ay nagiging impormasyon tungkol sa kanilang panghuling estado. Ang ideyang ito na ang impormasyon ang siyang primarya o una ay lubos na nagbabago sa pananaw natin sa mundo. Dati, naniniwala ang mga pisiko na ang fundamental na bloke
ng sansinukob ay ang materya at enerhiya. At ang impormasyon ay isa lamang katangian na naglalarawan sa estado ng materyang iyon. Ngunit ang konsepto ng it from bit na ang bagay ay nagmula sa bit ay nagbabaligtad sa lahat. Iminumungkahi nito na ang materya at enerhiya mismo ay sekundarya. Sila ay mga pagpapakita o kung gusto mo, resulta ng pagproseso ng isang mas fundamental na esensya, ang impormasyon. Isipin ang isang karakter sa video game. Binubuo siya ng mga pixel o sa screen. Pero sa katunayan, siya ay koleksyon lang ng mga zero at uno sa memorya ng computer. Para sa karakter, ang mga pixel ang realidad. Para sa atin, ito ay simpleng representasyon ng impormasyon. Kaya naman, ang ating universo ay posibleng isang malaking representasyon lamang ng isang fundamental na informational code. Kung ang universo ay isang computer, analog ba ito or digital? Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa? Ang isang analog na computer ay gumagana sa continuous or tuloy-tuloy na mga halaga. Isipin mo na lang ang lumang vinyl record. Ang ukit ng tunog doon ay isang walang patid na linya na halos eksaktong ginagaya ang hugis ng sound wave. O kaya naman, ang hourglass kung saan tuloy-tuloy ang agos ng buhangin. Sa pinakapuso nito, ang klasikal na pisika, ang pisika ni Newton at Einstein ay analog. Ipinapalagay nito na ang espasyo, oras at enerhiya ay maaaring magkaroon ng anumang halaga, gaano man kaliit o fraksyonal. Sa pagitan ng anumang dalawang punto sa espasyo, makakahanap ka pa rin ng pangatlo. Sa pagitan ng dalawang sandali, mayroon pang isa. Samantala, ang isang digital na computer ay kabaligtaran. Gumagana ito sa discrete o hiwa-hiwalay na mga halaga. Nagpapatakbo ito gamit ang mga zero at isa. Lahat ng impormasyon dito, mapamusika man, imahe o teksto, sa huli ay pinaghihiwa-hiwalay sa isang tiyak na bilang ng mga elementary bit. Ang larawan sa screen ng monitor mo ay binubuo ng limitadong bilang ng mga pixel at bawat isa ay may tiyak na kulay. Ang isang music file naman ay binubuo ng limitadong bilang ng mga sample na naglalarawan ng lakas ng tunog sa iba't ibang punto ng oras. Kung gayon, ano ang universo natin? Matagal nang pinaniniwalaan na ito ay analog. Ngunit noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo, nagkaroon ng revolusyon, sumulpot ang quantum mechanics. Dinala nito ang ideya ng discreteness. Nalaman natin na sa pinaka-fundamental na antas, maraming pisikal na halaga ang hindi maaaring tuloy-tuloy. Umiiral lamang sila bilang hiwa-hiwalay na mga bahagi o tinatawag nating kwanta. Halimbawa, ang enerhiya ng liwanag ay inilalabas at sinisipsip lamang sa tiyak na mga bahagi, ang mga photon. Ang elektron sa isang atom ay maaari lamang manatili sa ilang energy levels na para bang mga baitang ng hagdan at hindi maaaring nasa pagitan ng mga ito. Ang pagtuklas na ito ang naging una at napakatibay na argumento na ang ating universo sa pinakamalalim na antas nito ay posibleng digital. Kung ang enerhiya ay quantized, bakit hindi rin ang espasyo at oras? Ang ideyang ito ang naging pundasyon ng konsepto ng digital physics. Isa sa pinakakaakit-akit na ideya sa modernong pisika ay ang konsepto na ang espasyo at panahon ay hindi basta tuloy-tuloy or smooth, kundi binubuo ng maliliit at hindi na mahahati na mga pixel. Kung ang universo ay talagang isang digital na computer, ang screen nito ay dapat may sariling resolution. Nangangahulugan ito na kailangang mayroong pinakamaliit na posibleng sukat o haba at pinakamaliit na agwat ng panahon.
At ang mga fundamental na unit na ito ay talagang may lugar sa theoretical na pisika. Ang tawag sa mga ito ay Planck length at Planck time. Ang Planck length ay isang sukat na halos hindi na maisip sa sobrang liit, humigit kumulang 10 sa negative 35, 35 metro. Para mailarawan mo kung gaano ito kaliit, isipin mo ang isang atom. Ngayon, isipin mo ang buong nakikitang universo. Ang relasyon ng atom sa laki ng universo ay halos pareho sa relasyon ng Planck length sa laki ng atom. Ito ang pinakapangunahing limitasyon ng presisyon, kung saan natin matutukoy ang posisyon ng anumang bagay. Pinaniniwalaan na sa mas maliliit na sukat pa, ang mismong ideya ng espasyo ay nawawalan na ng kabuluhan. Katulad nito, ang Planck time naman ay ang oras na kinakailangan para bumiyahe ang liwanag sa distansya ng Planck length. Ito ay halos 10 sa negative 40 i-3 10 to 43 segundo. Ito ang pinakamaikling posibleng sandali, ang tick ng prosesor ng universo. Walang prosesong maaaring mangyari ng mas mabilis pa rito. Ano ba talaga ang nangyayari sa mga Planck scale na ito? Hindi natin tiyak at wala pa tayong teknolohiya para tingnan ng ganoon kalalim. Ngunit iminumungkahi ng mga teorya na sa level na ito, ang espasyo-panahon ay hindi na smooth. Nagiging parang bula, magaspang, o parang kumukulong istruktura ng mga virtual na particle na laging lumalabas at nawawala. Ito ay binubuo ng mismong mga fundamental na pixel na ito. Kung totoo ito, direkta itong nagtuturo sa digital na kalikasan ng ating realidad. Anumang paggalaw, anumang pagbabago sa universo, ito, sa esensya, ay ang pagpapalit lang ng estado ng mga pixel ng espasyo-panahon, katulad ng pagbabago ng mga pixel sa screen ng computer na lumilikha ng ilusyon ng paggalaw. Ngayon, talakayin naman natin ang isa sa pinakakakaiba at di karaniwang ideya na perpektong umaangkop sa konsepto ng universong computer. Ito ang tinatawag na prinsipyong holograpiko. Ito ay unang iminungkahi ng mga physicist na sina Gerard Hooft at Leonard Susskind habang nag-aaral sila ng mga black hole. Ang esensya nito ay maaaring ipaliwanag ng ganito. Lahat ng nangyayari sa isang partikular na dami or volume or ng espasyo ay maaaring ganap na ilarawan gamit ang impormasyong nakaimbak sa hangganan ng dami na iyon. Isipin mo ang isang karaniwang hologram na nakikita mo sa mga credit card o souvenir. Ito ay isang flat, dalawang dimensional o basta 2D na imahe. Ngunit kapag tiningnan mo ito sa tamang anggulo, lumilikha ito ng ganap na ilusyon ng isang three-dimensional o 3D na bagay. Lahat ng impormasyon tungkol sa 3D na bagay ay naka-encode sa kung anong paraan sa 2D na ibabaw na ito. Ipinapalagay ng prinsipyong holograpiko na ang isang katulad na bagay ay totoo rin para sa ating buong universo. Itinuturing natin ang mundo bilang three-dimensional. Mayroon tayong haba, lapad, at taas. Ngunit paano kung ang lahat ng ito ay isa lamang ilusyon? Paano kung ang lahat ng impormasyon tungkol sa ating 3D na universo ay nakasulat sa isang malayong 2D na ibabaw na pumapalibot sa atin tulad ng isang higanting kosmikong horizon? Tayo, kasama ang ating mga kalawakan, bituin at planeta ay maaaring isa lamang proyeksyong holograpiko ng impormasyong iyon. Ang ideyang ito ay parang purong science fiction. Ngunit mayroon itong seryosong batayang theoretical na konektado sa physics ng black hole at string theory. Halimbawa, nakakatulong ito upang lutasin ang ilang mga paradox na may kaugnayan sa impormasyon na pumapasok sa isang black hole. At ang pinakamahalaga, muli nitong inilalagay ang impormasyon
sa sentro kung ang ating buong realidad ay isang hologram. Ang fundamental na esensya ay hindi ang 3D na espasyo, kundi ang 2D na information matrix na nagpoproyekto nito. Isa pa itong matibay na argumento na ang universo sa pinakapuno nito ay isang information processor. Ang mga black hole, walang duda, ay kabilang sa pinakamisteryoso at pinakamatinding bagay na makikita natin sa buong universo. Ngunit kung titignan natin ito sa lente ng information physics, hindi lang pala sila mga cosmic monster, kundi mga higanting imbakan at taga-proseso ng impormasyon. Tuklasin natin kung bakit. Batay sa klasikong teorya, anumang bagay na makatawid sa horisonte ng pangyayari, ang event horizon ng black hole ay tuluyan ng mawawala na para bang wala na itong pinag-iwanan. Ito ang mismong hangganan ng walang pagbabalik. Maski pa ang liwanag, walang kakayahang makatakas dito. Sa unang tingin, mukhang ang anumang impormasyon na dala ng nahulog na bagay, kahit pa ito ay isang simpleng aklat o isang buong starship, ay tuluyan ng nawawasak. Ngunit ito mismo ang nagdudulot ng isang malaking teoretikal na problema sa larangan ng physics. Isa sa pinaka-fundamental na batas ng kalikasan ang nagsasaad na ang impormasyon ay hindi maaaring sirain. Maaari itong magbago ng anyo o maging halos imposibleng makuha, pero hindi ito pwedeng maglaho ng walang bakas. Ang problemang ito na tinatawag nating information paradox ng black holes ay matagal nang bumabagabag sa mga siyentista. At ang solusyon dito na iminungkahi kabilang na si Stephen Hawking ay mahigpit na nakakabit sa tinatawag na holographic principle. Ayon sa pag-aaral, hindi pala nawawala ang impormasyon sa loob ng black hole. Bagkus, ito ay tila nakaimprenta o nakatatak sa mismong horizonte ng pangyayari nito. Bukod pa rito, natuklasan na ang pinakamataas na dami ng impormasyon na pwedeng taglayin ng isang bahagi ng kalawakan ay hindi proporsyonal sa volume sinden nito tulad ng inaakala, kundi sa area o lawak ng surface nito. At ang limitasyong ito na tinatawag na limitasyon ng Bekenstein ay eksaktong naaabot at walang makalampas, kundi ang mga black hole mismo. Sa madaling salita, ang black hole ang pinakasiksik na information packer o taga-imbak ng impormasyon na pinahihintulutan ng mga batas ng kalikasan. Sinasalo at sinisipsip nito ang matter at energy, at ang lahat ng impormasyon tungkol dito ay naiiwan sa horizonte nito. Pagkatapos, sa proseso ng tinatawag na Hawking radiation, ang black hole ay unti-unting nag-e-evaporate o naglalaho. Sa paglalahong ito, ibinabalik nito sa universo ang impormasyon, pero sa anyong naka-encode. Sa huli, ang mga black hole ay hindi na natin nakikita bilang mga destructor o tagawasak, kundi bilang mga higanting cosmic hard drive at processor na nagko-convert ng materya at enerhiya sa purong impormasyon. Kung iisipin natin na ang universo ay isang computer, ano kaya ang operating system o OS nito? At ano ang programa ba ang kasalukuyang tumatakbo? Isa sa pinaka-interesanting sagot diyan ang inilatag ng siyentista at negosyanteng si Stephen Wolfram sa kanyang monumental na aklat, ang A New Kind of Science. Ang hinala ni Wolfram, lahat ng tindi ng pagiging komplikado, complexity, na nakikita natin sa paligid ay nakasalalay lamang sa napakapayak na mga panuntunan, katulad ng mga prinsipyo ng tinatawag na cellular automata. Ano nga ba itong cellular automaton? Isipin mo ang isang parilya or mas madali, isipin mo ang isang chessboard. Ang bawat kahon o selda sa board na ito ay may ilang posibleng kalagayan.
Halimbawa, pwede itong maging itim o puti. Pagkatapos, magtatakda tayo ng isang napakasimpleng panuntunan. Ang panuntunang ito ang magpapasya kung anong kulay ang magiging selda sa susunod na hakbang, depende sa kulay ng mga karatig, neighbors nito. Halimbawa, ang simpleng batas ay ganito. Kung ang isang selda ay may eksaktong isang itim na kapitbahay, magiging itim din ito. Kung hindi, mananatili o magiging puti ito. Tapos, sisimulan natin ang automaton na ito gamit ang isang panimulang konfigurasyon, initial setup, at ito ay mag-e-evolve paunti-unti, henerasyon sa henerasyon, sumusunod sa iisang simpleng patakaran. Parang imposibleng may maganda o kawili-wiling lumabas sa mga napaka-primitibong panuntunan, hindi ba? Pero ipinakita ni Wolfram na maling-mali ang pag-aakalang iyon. Nag-aral siya ng napakaraming ganitong sistema at nadiskubre niya na kahit ang pinakapayak na mga batas ay kayang lumikha ng hindi kapani-paniwalang komplikado at hindi inaasahang pag-uugali, behavior. May mga cellular automata na lumilikha ng mga maayos at umuulit na pattern. Ang iba naman ay gumagawa ng mga magulo o mukhang random na istruktura. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang ilan sa kanila ay nagbubunga ng mga istruktura na mukhang komplikado at may kabuluhan, parang mga buhay na organismo o mga snowflake. Ipinapakita nila ang tinatawag na emergent behavior, kung saan ang pagiging komplikado ay lumilitaw mula sa pagiging simple, nang hindi nangangailangan ng anumang masalimuot na plano o intensyon. Ito ay halos kapareho sa mga naoobserbahan natin sa kalikasan. Ang mga komplikadong istruktura tulad ng mga kalawakan, galaxies, snowflakes, at mga buhay na organismo ay lumilitaw dahil sa pagkilos ng relatibong simpleng mga batas ng pisika. Ang sentro ng ideya ni Stephen Wolfram ay ito. Posibleng ang buong universo natin ay isa lamang napakalaking cellular automaton. Ang kalawakan or space ay isang network, isang grid, na marahil ay hindi pantay-pantay, kundi isang masalimuot na graph. Ang mga elementary particles at ang kanilang pag-uugnayan ay resulta lang ng isang napakasimpleng pangunahing programa na nagpapatakbo sa network na ito. Kaya ang mga batas ng physics na tingin natin ay sobrang komplikado. Ang general relativity, quantum mechanics, ang standard model, hindi raw ito ang tunay na fundamental na batas. Ayon kay Wolfram, ang mga ito ay emergent properties lamang. Ibig sabihin, mga katangian na lumilitaw sa macro level o malaking sakop mula sa napakalalim na sistema ng pagtutuos, computational system na ito. Isipin ninyo ang panahon. Halimbawa, alam natin na ang batayan ng lagay ng panahon ay ang simpleng galaw ng mga molekula ng hangin. Ngunit halos imposibleng hulaan ang kilos ng isang bagyo kung titingnan lang natin ang galaw ng bawat individual na molekula. Ang pag-uugali ng isang bagyo ay isang emergent property ng isang napakalaking sistema. Sa parehong paraan, ang mga batas ng physics ay maaaring simpleng makroskopikong pagpapakita lamang ng isang mikroskopikong programa na nagpapatakbo sa universo. Ang hypothesis na ito ay may ilang napaka-interesanting implikasyon. Una, iminumungkahi nito na may iisang programa lamang na posibleng napakaikli at napakasimple na siyang lumikha ng lahat ng komplikasyon sa ating universo. Sa kasalukuyan, yan mismo ang pinagkakaabalahan ni Wolfram at ng kanyang grupo, ang paghahanap sa programa ng universo na ito. Ikalawa, ipinaliwanag din ng teorya kung bakit may mga bagay na tila komplikado at hindi mahuhulaan para sa atin. Tinatawag niya itong computational irreducibility o di matukoy sa pamamagitan
ng pagtutuos. Nangangahulugan ito na upang malaman ang resulta ng isang komplikadong sistema, wala kang shortcut. Hindi mo lang ito basta-basta kukunin at bibilangin gamit ang isang formula. Ang tanging paraan para malaman kung ano ang susunod na mangyayari ay ang i-simulate o tularan ang pagpapatakbo ng sistema ng hakbang sa bawat hakbang. At kung ang ating universo ay talagang isang sistemang computationally irreducible, nangangahulugan iyon na ang ating kinabukasan ay sa prinsipyo ay hindi mahuhulaan. Hindi natin ito pwedeng i-fast forward. Kailangan nating danasin ito, salinsalin o cycle by cycle. Kasabay ng processor ng universo, ipagpatuloy natin ang pagkukumpara ng universo sa isang computer. Ang anumang computer program, gaano man ito kasalimuot, ay sumusunod sa ilang panloob na patakaran at limitasyon. Halimbawa, sa isang video game, hindi maaaring tumagos ang isang karakter sa dingding dahil ganoon ang pagkakaprogram ng game engine. Mayroon ding mga tinatawag na invariants, mga halaga na nananatiling hindi nagbabago. Ngayon, tingnan naman natin ang ating universo. Mayroon din itong mga fundamental na batas ng konserbasyon or laws of conservation. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang batas ng konserbasyon ng enerhiya, batas ng konserbasyon ng momentum, at batas ng konserbasyon ng angular momentum. Sinasabi ng batas ng konserbasyon ng enerhiya na ang enerhiya ay hindi maaaring basta na lang lumitaw o bigla na lang mawala. Maaari lamang itong magbago ng anyo mula sa isang uri patungo sa iba. Halimbawa, ang chemical energy sa baterya ay nagiging electrical energy at pagkatapos ay nagiging liwanag at init, light and heat, sa flashlight. Ngunit ang kabuuang dami ng enerhiya sa isang saradong sistema ay nananatiling pareho. Sa katulad na paraan, ang kabuuang momentum o dami ng pagkilos ng isang sistema ay hindi nagbabago kung walang panlabas na puwersa ang kumikilos dito. Sa ilalim ng ideya na ang universo ay isang nagko-compute na sistema, ang mga batas na ito ng konserbasyon ay nabibigyan ng bagong kahulugan. Maaari natin itong ituring bilang mga fundamental na patakaran o invariants ng Universal Computer Program. Ito ang mga kondisyon na nakapaloob sa code ng realidad na hindi kailanman maaaring labagin. Tinitiyak ng mga batas na ito ang katatagan at pagiging predictable ng ating mundo. Kung hindi sinisave ang enerhiya, magiging magulo at hindi mahuhulaan ang mundo, kung saan ang mga bagay ay maaaring biglang lumitaw o mawala. Ang mga batas ng konserbasyon ay garantiya na ang computation na ginagawa ng universo ay sunod-sunod, consistent at logical. Nakaka-interes na sa pisika. Ang mga batas na ito ay mahigpit na nauugnay sa mga fundamental na simetriya ng espasyo at oras, space and time. Halimbawa, ang batas ng konserbasyon ng enerhiya ay resulta ng katotohanang ang mga batas ng pisika ay hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Samantalang, ang batas ng konserbasyon ng momentum ay resulta naman ng pagiging pareho ng mga batas na ito sa lahat ng punto sa espasyo. Mula sa pananaw ng computer analogy, nangangahulugan ito na ang program code ng universo ay universal at hindi nakadepende kung saan at kailan ito isinasagawa. Ang bawat computer ay mayroong pangunahing limitasyon, ang bilis ng kanyang processor. May limit lang ang dami ng operasyong kayang gawin ng processor bawat segundo at hindi ito pwedeng bumilis pa sa limitasyon na iyan. Iyan ang nagtatakda ng pinakamataas na bilis kung paano mapoproseso at maililipat ang impormasyon sa loob ng sistema. Mayroon din bang ganitong limitasyon sa ating universo? Oo, at alam nating lahat ito.
Ito ang bilis ng liwanag sa vacuum. Ayon sa Special Theory of Relativity ni Einstein, walang anumang bagay na may mass ang maaaring gumalaw ng mas mabilis pa sa liwanag. Wala ring impormasyon o anumang causal signal ang kayang kumalat ng mas mabilis sa bilis na ito. Ang bilis ng liwanag ang siyang tunay at absolute na limitasyon ng bilis sa universo. Bakit naman liwanag? Kung titingnan natin ito sa perspektiba ng impormasyon, information paradigm, napakaganda ng sagot. Ang bilis ng liwanag ay hindi lang simpleng bilis ng paggalaw ng mga photon. Ito ang fundamental na bilis kung paano kumakalat ang impormasyon sa buong tela ng space-time. Ito, kung tutuusin, ang pinakamataas na clock frequency o tick rate ng processor ng universo. Isipin ninyo ang mga pixel ng space-time na nabanggit natin noon. Ang impormasyon tungkol sa estado ng isang pixel ay hindi agad na ililipat sa katabing pixel. Kailangan pa ng isang atik ng orasan ng universo na katumbas ng Planck time. Ang bilis ng liwanag ay siya ring katumbas ng Planck length na hinati sa Planck time. Yan ang pinakamataas na bilis kung paano na-update ang estado ng grid ng universo. Ang limitasyong ito ay may malalim na epekto. Ito ang nagtatakda ng istruktura ng causality o sanhi at bunga sa ating mundo. Maaari lang makaapekto ang isang pangyayari sa isa pa kung makakarating sa pagitan nila ang signal ng liwanag. Ito ang lumilikha sa tinatawag na light cone para sa bawat pangyayari. Ito ay isang bahagi ng space-time kung saan maaari itong makaapekto sa hinaharap at kung saan maaari rin itong maapektuhan ng mga nakalipas na pangyayari. Lahat ng nasa labas ng akon ni A na ito ay hindi magkakaugnay sa kadahilanan. Kaya naman, ang absolute speed limit na nakikita natin sa pisika ay maaaring ipakahulugan bilang isang pangunahing limitasyon sa bilis ng pagproseso ng impormasyon sa ating universo na patuloy na nagko-compute. Sa ngayon, ang pagtalakay natin sa universo ay kadalasang gumagamit ng analohiya ng mga klasikong computer, yung mga gumagamit ng mga bit, 0 at 1. Pero pagsapit ng huling bahagi ng ikadalawampu at simula ng ikadalawamput-isang siglo, may sumulpot na mas bago at mas malakas na konsepto ng pagko-compute, ang quantum computing. At nakakagulat, ang mundo ng quantum mechanics, ang mundo ng mga atoms at pangunahing partikula ay halos eksaktong replika ng mundo ng isang quantum computer. Ano ang pangunahing kaibahan? Ang klasikong bit ay maaaring 0 lamang o 1 lamang. Ngunit ang quantum bit o qubit dahil sa prinsipyo ng superposition ay maaaring sabay na 0 at 1 at anumang kombinasyon sa pagitan ng dalawa. Sa oras lang ng pagsukat o pag-oobserba natin nito, siya pipili ng isang tiyak na estado. Para itong isang umiikot na barya na bago pa man bumagsak ay masasabing ulo at buntot ng sabay. Ang katangiang ito ang nagpapahintulot sa mga quantum computer na magproseso ng napakalaking dami ng impormasyon ng sabay-sabay. Ang isang computer na may ilang dosenang qubits lang ay kayang magsagawa ng mga kalkulasyon na hindi magagawa kahit ng pinakamalakas na klasikong supercomputer. Kaya naman, ang mga elementaryang partikula sa ating universo ay kumikilos ng eksaktong-eksakto tulad ng mga qubits. Ang isang elektron, hanggat hindi natin sinusukat ang kaniyang spin, ay nasa superposisyon ng spin up at spin down na mga estado. Ang isang photon, ay nasa superposisyon din ng lahat ng posibleng daanan hanggang sa makita o madetect ito. Sa madaling salita, ang quantum mechanics mismo ay naglalarawan
kung paano nag evolve ang mga superposisyon na ito. Kinuwenta ni physicist Seth Lloyd na kung ituturing natin ang bawat elementaryang partikula bilang tagapagdala ng impormasyon, ang universo mula ng maganap ang Big Bang ay nakagawa na ng humigit kumulang 10 to the 120th power, 10, wow, 120 na elementaryang logical operations. Napakalaking numero niyan. Dahil dito, may tuturing na kung ang universo man ay isang computer, hindi ito isang klasikong computer, kundi isang quantum computer. Ang lahat ng prosesong nangyayari rito sa pinaka-fundamental na antas ay mga quantum calculations o pagko-compute. Samantalang ang klasikong mundo na nakasanayan natin, ang mundo ng tiyak na lokasyon at bilis, ay resulta lamang ng pagsukat or decoherence, kung saan ang quantum superposition ay nag-collapse at nagiging isa lang sa mga posibleng estado. Isa sa pinakakakaiba at laban sa ating intuisyon na konsepto sa quantum mechanics ay ang quantum entanglement or pagkakabuhol ng quantum. Sikat itong tinawag ni Einstein na kakaibang epekto sa malayo, spooky action at a distance. Ganito ang prinsipyo nito. Maaari tayong gumawa ng isang paris ng partikulo tulad ng dalawang photon na magkakaugnay ang kanilang estado anuman ang layo nila sa isa't isa. Halimbawa, maaari nating i-entangle ang kanilang polarisasyon. Kapag nakita nating vertical ang polarisasyon ng isang photon, agad nating malalaman na horizontal naman ang polarisasyon ng isa pa at vice versa. Ang nakakagulat, nananatili ang koneksyong ito kahit pa ipwesto mo ang mga partikulo sa magkabilang dulo ng ating kalawakan. Sa sandaling sukatin natin ang polarisasyon ng unang photon, agad-agad nating malalaman kung ano ang polarisasyon ng pangalawa. Tila ba ang impormasyon ay naililipat ng biglaan at mas mabilis pa sa bilis ng liwanag. Sa unang tingin, mukhang nilalabag nito ang prinsipyo ng sanhi at epekto, causality, na madalas nating pinag-uusapan. Pero sa totoo lang, walang nalalabag. Hindi mo maaaring gamitin ang entanglement para magpadala ng makabuluhang impormasyon ng mas mabilis sa liwanag. Hindi natin mapipilit ang unang photon na kunin ang isang tiyak na estado para lang magpadala ng mensahe sa pangalawa. Ang resulta ng pagsukat ay palaging random. Malalaman lang natin ito pagkatapos. Kaya, paano natin ipapaliwanag ang biglaang pagkakaugnay na ito? Mula sa pananaw ng hypothesis ng nagtutuos na universo, computational universe. Ang entanglement ay isang espesyal na uri ng koneksyon, isang non-local connection sa loob ng mismong code ng realidad. Ito ay parang may dalawang variable sa isang computer program na mahigpit na magkaugnay. Ang pagbabago sa isa ay agad na makikita sa isa pa, nasaan man sila nakaimbak sa memorya. Ang entangled na mga partikulo ay hindi dalawang magkaibang bagay. Sila ay isang nag-iisang sistema na inilarawan ng isang pangkalahatang wave function, isang object lang sa programa. Walang saysay ang distansya sa espasyo para sa koneksyong ito. Ipinahihiwatig nito na ang ating pangunawa sa espasyo bilang isang bagay na naghihiwalay sa mga bagay ay maaaring hindi kumpleto. Sa mas malalim at informational level, mas mahigpit na magkakaugnay ang lahat sa universo kaysa sa inaakala natin. Sa daigdig ng quantum, mayroon pang isang malaking misteryo na kilala bilang problema ng pagsukat, measurement problem. Ayon sa mga equation ng quantum mechanics, ang isang quantum system, tulad ng isang elektron, ay umiiral sa maraming estado ng sabay-sabay bago ito sukatin. Ito ay nasa superposition. Inilalarawan ito ng tinatawag na wave function, funksyon ng alon, na unti-unti at predictable
na nagbabago sa paglipas ng panahon. Ngunit, sa sandaling subukan nating sukatin ang anumang katangian ng sistemang ito, halimbawa, ang posisyon nito, may nangyayaring kakaiba. Ang wave function ay biglang nag-collapse, bumabagsak, at ang sistema ay random na pumipili ng isa sa mga posibleng estado. Ang elektron na parang nakakalat sa buong espasyo ay bigla na lang matatagpuan sa isang partikular na punto. Bakit at paano nangyayari ang collapse na ito? Ano ang kakaiba sa mismong proseso ng pagsukat? Isa ito sa pinakamalalim at hindi pa nalulutas na tanong sa physics. Maraming interpretasyon dito. Halimbawa, ang Copenhagen interpretation ay nagsasabing ang pagsukat ay isang pangunahing proseso na hindi maaaring ilarawan gamit ang parehong mga equation. Ipinapalagay naman ng many worlds interpretation na walang nagko-collapse, kundi sa sandali ng pagsukat, ang universo ay naghihiwalay sa maraming parallel na mundo at bawat mundo ay may sariling posibleng resulta. Sa ilalim ng computational hypothesis, hypothesis na computer, ang problema ng pagsukat ay maaaring tingnan mula sa bagong anggulo. Ang akto ng pagsukat ay ang sandaling kailangan ng universo computer na mag-compute at magbigay ng isang tiyak na resulta. Bago sukatin, ang sistema ay nasa estado ng kawalang katiyakan bilang isang koleksyon ng mga posibilidad tulad ng pag-iimbak ng impormasyon ng computer sa anyo ng probabilistic distribution. Ang pagsukat ay isang request o hiling sa sistema na pinipilit itong tapusin ang komputasyon at magbigay ng isang malinaw na sagot. Bakit random ang resulta? Marahil may kaugnayan ito sa computational irreducibility na tinukoy ni Wolfram o posibleng mayroong isang fundamental na elemento ng randomness, isang random number generator na nakatanim sa mismong algorithm ng universo. Sa anumang kaso, ang paglipat na ito mula sa kawalang katiyakan ng quantum patungo sa klasikal na katiyakan ay maaaring ituring na isang mahalagang yugto ng computational process na patuloy na nagaganap sa ating realidad. Ang lahat ng talakayang ito tungkol sa universo bilang isang computer ay tiyak na magdadala sa atin sa isa sa pinakakainganyo at nakakagambalang ideya, ang simulation hypothesis. Kung gumagana ang ating universo tulad ng isang computer, kung sumusunod ito sa mga algorithm at nabubuo ng mga information bit, hindi kaya artificial ito? Hindi kaya tayo pala ay mga tauhan lamang sa isang napakahusay na computer simulation na pinatakbo ng isang mas sopistikadong sibilisasyon? Ang ideyang ito na pinasikat ng pelikulang The Matrix ay may malalim na pilosopikal at siyentipikong basehan. Ang pinakatanyag na argumento na pumapabor dito ay binuo ng pilosopong si Nick Bostrom. Ang kanyang pagdadahilan na kilala bilang simulation argument ay nakabatay sa tatlong palagay o postulate. Una, malamang namapuksa ang mga sibilisasyon bago pa man sila umabot sa teknolohikal na pag-unlad na kayang lumikha ng mga simulasyon ng realidad. Pangalawa, kung umabot man ang mga sibilisasyon sa ganitong antas, hindi sila interesado sa pagpapatakbo ng mga simulasyon ng kanilang mga ninuno. Pangatlo, halos tiyak na nabubuhay tayo sa isang computer simulation. Iginiit ni Bostrom na kahit isa lamang sa tatlong pahayag na ito ay dapat totoo. Kung mali ang una at pangalawang palagay, ibig sabihin, kung regular na nakakaabot ang mga sibilisasyon sa kinakailangang antas at mahilig silang magpatakbo ng mga simulasyon, darating ang panahon na ang bilang ng mga simulated reality at simulated being ay magiging hindi masusukat ang dami kumpara sa mga vast na realidad at being.
At dahil dyan, ayon sa simpleng batas ng probabilidad, ang sino mang nagmamasid na pinili ng sapalaran, tulad mo o ako, ay mas malamang na simulated kaysa sa totoo. Isa itong purong lohikal na pagdadahilan. Hindi nito pinatutunayan na tayo ay nasa isang simulasyon, ngunit ipinapakita nito na dapat itong seryosohin. Ang mga ideya ng digital physics, pixelated spacetime, at ang mga batas ng kalikasan bilang mga algorithm. Lahat ng ito ay mga circumstantial evidence na perpektong umaayon sa balangkas ng hypothesis na ito. Bukod sa purong pilosopikal na argumento ni Nick Bostrom, mayroon ding mga ibang paliwanag na mas pisikal ang batayan, na nagpapahiwatig na baka nga tayo ay nabubuhay sa loob ng isang simulasyon. Isa na rito ang kilalang problema ng perpektong pagkakahanay or fine-tuning ng universo. Ang katunayan ay ang mga pangunahing pisikal na konstante gaya ng gravitational constant, charge ng electron, at bilis ng liwanag ay may eksaktong mga halaga na kailangan upang umiral ang komplikadong istruktura at ang buhay. Kung kahit isa lang sa mga konstanteng ito ay nag-iba ng bahagya, magiging ibang-iba ang universo. Hindi magliliyab ang mga bituin, hindi mabubuo ang mga mabibigat na elemento, walang magiging kimika. At sa gayon, wala tayong buhay tulad ng alam natin. Bakit ganito kaperpekto ang pagkakatuno ng universo para sa ating pag-iral? May ilang paliwanag diyan. Mayroong nagsasabing ito ay gawa ng kamay ng isang tagalikha. Ang iba naman ay tumutukoy sa anthropic principle. Nakikita natin ang ganitong universo dahil kung iba ito, hindi lang talaga tayo mabubuhay. Mayroong ding nagpapalagay ng pag-iral ng multiverse, kung saan mayroong walang katapusang dami ng universo na may iba't ibang batas at konstante, at tayo ay sinuwerte lang na napunta sa isa na mapagpatuloy. Ngunit ang simulation hypothesis ay nag-aalok ng isa pang napakadaling sagot. Ang mga konstante ay napakapinong nakahanay dahil itinono ito ng isang programmer. Ang mga lumikha ng simulasyon ay pinili lang ang mga parameter ng kanilang virtual world para makabuo at makapagpaunlad ng mga komplikasyon. Maihahalin tulad ito sa isang game developer na nagsiset ng mga parameter ng physical engine para maging masaya at playable ang laro. Isa pang posibleng argumento ay ang pagiging madaling maintindihan ng universo. Bakit napakahusay ilarawan ang ating mundo sa pamamagitan ng matematika? Bakit tayo, na mga nilalang na nag-evolve para lang mabuhay sa savanna ng Africa, ay may kakayahang intindihin ang batas ng quantum mechanics at cosmology? Siguro dahil ang universo mismo ay nakabatay sa mga prinsipyong matematikal at lohikal, tulad ng anumang computer program. Malamang nilikha ito na may balak na mapag-aralan at maintindihan kahit papaano hanggang sa isang tiyak na hangganan. Kung totoo ngang nabubuhay tayo sa isang computer simulation, natural lang na magtanong tayo, paano ba natin ito mapapatunayan? May mahahanap ba tayong bugs sa code o glitches sa matrix na siyang magbubunyag sa artificial na kalikasan ng ating realidad? Ayon sa ilang siyentista, posible raw ito. Ang suggestion nila ay hanapin ang mga anomalies at inconsistencies sa datos ng ating physical experiments. Halimbawa, kung ang spacetime natin ay hindi continuous na entity, kundi isang discrete grid tulad ng nauna na nating pinag-usapan, ito ay dapat maglagay ng limitasyon sa mga physical process. Iminungkahi ng theoretical physicist na si Silas Bean na ang grid na ito ay dapat magresulta sa anisotropy. Ibig sabihin, ang mga properties ng mga bagay ay nagdedepende sa direksyon. Partikular, ang mga high-energy particles, ang tinatawag na cosmic rays,
ay hindi dapat gumalaw ng parehong-pareho sa iba't ibang direksyon sa grid na ito. Ang kanilang spectrum ay dapat mayroong limit na konektado sa laki ng cell or yung parang pixel ng universal na grid na ito. Sa ngayon, wala pa tayong nadidetect na ganitong klase ng epekto, pero tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap. Isa pang ideya ay hanapin ang mga artifacts or rounding errors sa takbo ng simulation. Kahit ang pinakamalakas na computer ay may limitadong computational precision. Maaaring sa isang napakanipis na antas, mapansin natin na ang laws of physics ay hindi ganap na perpekto, kundi may kaunting paglihis dahil sa mga errors na ito. Ang isa pang posibleng daan ay ang paghahanap ng backdoor o isang nakatagong mensahe mula sa mga gumawa. Kung ang simulation ay ginawa para sa isang layunin, maaaring nag-iwan ng Easter egg o isang senyal ang mga creators na pwede nating madetect. Siyempre, nananatili pa rin itong lahat sa antas ng hypothesis at speculation. Siguro, sobrang perpekto ng simulation kaya imposible nating makilala ang pagkakaiba nito sa basic na realidad, lalo na't nasa loob tayo nito. Ngunit ang posibilidad mismo ng paghahanap na ito ay nagpapabago sa paraan ng ating pagtingin sa mundo. Ginagawang potensyal na detective ang bawat experimental physicist na naghahanap ng mga bakas ng dakilang programmer. Habang sinisiyasat natin ang ideya ng isang nagkukwentang universo, computing universe, tiyak na haharapin natin ang isa sa pinakakomplikado at misteryosong tanong, ang diwa ng kamalayan. Ano nga ba ang kamalayan? Saan nagmumula ang ating ako, ang ating subhetibong pakiramdam ng pag-iral, ang kakayahang makaramdam, mag-isip at makaranas? Kung ang lahat sa paligid natin, pati na ang ating katawan at utak, ay bahagi ng isang malaking proseso ng pagkalkula, ano ang papel ng ating kamalayan sa sistemang ito? Ito ba ay resulta lang ng napakasalimuot na proseso ng pagkalkula? Ang pananaw na ito, na tinatawag na computational functionalism, ay nagpapahiwatig na ang kamalayan ay hindi nakadepende sa anumang espesyal na uri ng buhay na materya. Ito ay isang katangian lamang ng isang partikular na paraan ng pagproseso ng impormasyon. Hindi mahalaga kung saan isinasagawa ang prosesong ito, sa biological neurons man ng utak o sa silicon transistors ng isang computer. Kung ginagawa ng sistema ang tamang pagkalkula at kung may kakayahan itong magmodelo ng sarili at ng paligid, lilitaw ang kamalayan dito. Sa ganitong perspektiba, ang ating kamalayan ay isang uri ng mataas na antas na operating system na tumatakbo sa hardware ng ating utak. Pinoproseso nito ang daloy ng impormasyon mula sa ating mga pandama, bumubuo ng mga modelo ng realidad at gumagawa ng mga desisyon. Ang ating ako, sense of self, ay lumilitaw lamang, emergent property, mula sa napakasalimuot na sistemang pang-impormasyon na ito. Ibig sabihin, sa prinsipyo, posibleng makalikha tayo ng artificial intelligence, AI, na may kamalayan, na hindi naiiba sa ating sariling karanasan. Ngunit may isa pang pananaw, ilang pilosopo at siyentipiko tulad ni Roger Penrose ang naniniwalang hindi maaaring maibaba sa simpleng kalkulasyon ang kamalayan. Ipinagtatanggol nila na mayroong hindi makakalkulang aspeto sa paggana ng ating utak na konektado sa pinong quantum processes sa loob ng microtubules ng neurons. Mula sa kanilang pananaw, ang pag-iisip ng tao, lalo na ang intuisyon at pagkamalikhain, ay hindi kayang gayahin ng karaniwang computer, kahit pa ito ay quantum computer. Kung sila ang tama, ito ay nagdududa sa ideya na tayo ay simpleng karakter lamang sa isang simulasyon. Siguro, ang ating kamalayan mismo
ang nagdudugtong sa atin sa tinatawag na base reality, isang tulay sa pagitan ng mundong kinakalkula at ng mas malawak pa. May isang usapin na mahigpit na nakakabit sa misteryo ng kamalayan, ang tanong tungkol sa ating kalayaan ng kalooban o free will. Kung ang universo ay isa lamang dambuhalang computer na sumusunod sa mga batas na nakatakda o deterministic umyu o kung isasali ang quantum mechanics sa mga batas na nakabase sa posibilidad, may lugar pa ba rito ang ating kalayaang pumili? O baka naman lahat ng ating mga pasya, iniisip at mga kilos ay nakatakda na batay sa mga initial condition at algoritmo ng universo? Ito ang isa sa pinakamatatandang dilema sa filosofiya na dahil sa computational hypothesis ay tila nagkakaroon ng bagong kahulugan. Kung ang universo ay isa lamang klasikong deterministic na computer na tumpak gumana tulad ng isang relo, tila isa lang ang sagot, walang kalayaan ng kalooban. Ang lahat, pati na ang pag-andar ng ating utak, ay isa lamang hindi maiiwasang bunga ng nauna nitong kalagayan. Ang hinaharap ay nakasulat na at sa teorya, maaari itong kalkulahin kung alam natin ang kabuuan ng sistema sa isang punto ng oras. Ang pakiramdam natin na tayo ay pumipili ay isa lamang ilusyon. Hindi lang natin alam ang lahat ng dahilan na nagtutulak sa ating mga aksyon. Sa kabilang banda, ang quantum mechanics, mekanika ng quantum, kasama ang likas nitong randomness o pagiging tsamba, ay tila nagbibigay ng butas para sa free will. Kung ang resulta ng quantum measurement ay nagkataon lang, marahil ay hindi rin nakatakda ang ating kinabukasan. May mga nag-iisip na baka kayang impluensyahan ng kamalayan ang kalalabasan ng mga random na quantum event na ito sa loob ng utak at sa gayon ay nagagabayan nito ang ating mga desisyon. Gayunpaman, naniniwala ang karamihan sa mga pisiko at pilosopo na ang simpleng randomness ay hindi katumbas ng kalayaan ng kalooban kung ang ating mga pasya ay resulta lang ng paghagis ng quantum dice. Hindi nito tayo ginagawang mas malaya. Sa halip, pinapalitan lang nito ang matinding determinism ng isang chaos na hindi mahuhulaan. Sa ilalim ng modelo ni Stephen Wolfram at ang konsepto niya ng computational irreducibility, naiiba naman ang pagtingin sa tanong na ito. Kahit palubusang deterministic ang isang sistema, maaaring napakakomplikado ng pag-uugali nito. Kaya hindi mo ito mahuhulaan ng mas mabilis kaysa sa aktwal na paglitaw nito. Sa ganitong pananaw, ang ating kinabukasan ay bukas at hindi mahuhulaan sa praktika kahit pa nakatakda ito sa teorya. Marahil, ang ating kalayaan ng kalooban ay matatagpuan mismo sa computational complexity na ito, sa pagiging sobrang komplikado at hindi mahulaan ng ating proseso ng pag-iisip. Sa larangan ng computation theory o teorya ng pagkalkula, mayroong isang napaka-fundamental na ideya, ang Church-Turing thesis. Ito ay nagsasaad na bawat problema na kayang lutasin gamit ang anumang algorithm ay kaya ring solusyonan ng tinatawag na Turing machine. Ang Turing machine ay isang simple at abstract na modelo ng pagkalkula na inimbento ni Alan Turing. Ito ay binubuo ng isang walang katapusang tape na hinati sa mga cell o selula at isang ulo, head, na nagbabasa at nagsusulat. Ang ulo na ito ay gumagalaw sa tape, nagbabasa at nagtatala ng mga simbolo batay sa isang itinakdang grupo ng mga panuntunan. Sa kabila ng pagiging simple nito, ang Turing machine ay universal. Ibig sabihin, kaya nitong gayahin ang paggana ng kahit anong computer, simula sa isang simpleng calculator hanggang sa pinakamalakas na supercomputer. Ang Church Turing thesis, sa esensya, ay nagtatakda ng hangganan
kung ano ang computable o kayang kalkulahin. Kung ang sansinukob or universo ay isang computer, natural lamang na itanong, isa rin ba itong Turing machine? Sumusunod ba ito sa Church Turing thesis? Karamihan sa mga siyentista na nagtatrabaho sa larangan ng digital physics ay naniniwalang oo. Ang pananaw nila, lahat ng proseso sa universo ay algorithmic at kayang gayahin buwim simulate sa isang universal computer. Bagamat maaaring kailanganin nito ng napakaraming oras at di maisip na memorya. Ito ang tinatawag na strong church Turing thesis na inia-apply sa physics. Kung ito ay totoo, nangangahulugan itong walang anumang mahika o proseso na hindi kayang kalkulahin, non-computable, sa kalikasan. Lahat, kasama na ang ebolusyon ng buhay at ang paggana ng ating utak, ay nauuwi sa pagpoproseso ng impormasyon batay sa tiyak na mga panuntunan. Gayunpaman, mayroon ding mga alternatibong pananaw. May ilang mananaliksik na nagpapahiwatig na posibleng mayroong tinatawag na hypercomputation sa universo, mga proseso na lumalabas sa kakayahan ng isang Turing machine. Halimbawa, kaya nitong lutasin ang mga problema na hindi malulutas ng isang ordinaryong computer. Ang ilang aspeto ng general relativity tulad ng posibilidad ng paglalakbay sa oras o ang hindi palubos na nauunawaang quantum effects ay minsan itinuturing ng mga kandidato para sa ganitong uri ng proseso. Kung mapapatunayan na mayroong hypercomputation sa kalikasan, ito ay magdudulot ng revolusyon at mangangahulugan na ang ating universo ay isang computer na mas malakas kaysa sa kaya nating isipin. Balikan natin ang ideya na ang universo ay isang dambuhalang quantum computer. Napag-usapan na natin na ang mga elementary particle ay kumikilos bilang mga qubit na nasa tinatawag na superposisyon ng mga estado. Pero, paano ba talaga nangyayari ang pag-compute na ito? Paano pinoproseso ng universo ang lahat ng quantum information na ito? Isang pananaw dito ay ang buong ebolusyon ng universo mula sa Big Bang hanggang ngayon ay isa lamang dambuhalang quantum algorithm. Ang Schrödinger equation at iba pang pangunahing equation ng quantum physics ay inilalarawan kung paano nagbabago sa paglipas ng panahon ang wave function ng universo o ang kabuuang quantum state nito. Maaari itong isipin bilang sunod-sunod na aplikasyon ng mga quantum logic operation sa mga qubit na bumubuo sa ating realidad. Sa bawat pag-ikot ng tinatawag na Planck time, gumagawa ang universo ng panibagong hakbang sa pandaigdigang pag-compute na ito. Ano ba talaga ang kinukwenta nito? Marahil ay kinukwenta lamang nito ang sarili nito. Ang layunin nito ay umikot lamang alinsunod sa sarili nitong mga panloob na batas. Pero mayroon ding mas kakaibang mga hinuha. Halimbawa, may mga siyentipiko na nagpapalagay na baka may inuresolbang komplikadong computational problem ang universo. Tayo, kasama ang lahat ng ating interaksyon, ay side product lang ng napakalaking kalkulasyon na ito. Maihahalin tulad ito sa mga kuryenteng dumadaloy sa bilyon-bilyong transistor sa loob ng isang processor na gumaganap ng komplikadong programa. Wala silang sariling layunin, pero ang kanilang kabuuan ang siyang nagre-resolba sa problema. Isa pang nakaka-interes na konsepto ay ang quantum Darwinism. Ipinapalagay nito na ang matitibay o stable at klasikal na kalagayan ng mga bagay na nakikita natin ay resulta ng isang uri ng natural selection sa quantum level. Mula sa lahat ng posibleng quantum states, tanging ang mga pinakamatatag o resistant sa pakikipag-ugnayan sa kapaligiran ang nakakaligtas. Patuloy na sinusukat ng kapaligiran ang sistema,
kinokopya ang impormasyon tungkol dito at tanging ang pinakanakokopya na estado ang nagiging obektibong realidad. Sa ganitong paraan, lumilitaw ang ating klasikal na mundo mula sa quantum chaos dahil sa isang proseso ng impormasyon na halos katulad ng ebolusyon ni Darwin. Kung ang universo ay isang computer, natural lang na mayroon itong simula at malamang may wakas din. Ang simula ay ang Big Bang. Sa pananaw ng komputasyon, ito ang sandaling nagsimula ang programa. Napakasimple, napakainit, at napakakapal ng unang kalagayan ng universo na may napakababang entropy. Isipin mo ito na parang ang mga initial data na inilagay sa computer bago pa magsimula ang pagproseso. Ngunit ano naman ang magiging wakas? Ayon sa modernong mga modelo ng kosmolohiya, ang pinakamalaking posibilidad ay ang tinatawag na thermal death o pagkamatay sa init ng universo. Dahil sa patuloy na paglawak nito, lalo itong lalamig at wawalang bisa. Mamamatay ang mga bituin, mabubulok ang materya at maglalaho ang mga black hole. Sa huli, ang matitira na lang ay isang homogeneous, malamig na sabaw ng elementary particles at radyasyon kung saan titigil na ang lahat ng uri ng proseso, ang temperatura sa lahat ng bahagi ay magiging pare-pareho at makakamit ang estado ng maximum entropy o ang sukdulang kaguluhan. Sa pananaw ng informatika, ito ang hudyat ng pagtatapos ng komputasyon. Posible lang ang pagproseso kung mayroong pagkakaiba o tinatawag na gradient sa pagitan ng maayos at magulong estado, sa pagitan ng mababa at mataas na entropy. Ang pagkakaibang ito ang nagbibigay daan upang makagawa ng trabaho at maproseso ang impormasyon. Kapag nag-equalize or nag-balance na ang buong sistema, titigil ang komputasyon. Ang computer ay parang maghahang sa huling estado nito. Kung kaya, ang buong kasaysayan ng universo mula sa maayos na simula hanggang sa magulong wakas ay matitingnan bilang isang mahabang proseso ng komputasyon. Unti-unti nitong ginugugol ang paunang yaman nito, ang mababang entropy, upang makalikha ng masalimuot na istruktura at sa bandang huli, impormasyon. Ang thermal death ay ang sandali kung kailan wala nang natitirang free space sa hard drive ng universo at titigil na ang processor dahil sa kawalan ng enerhiya. Ito ay isang malungkot, ngunit lohikal na pagtatapos para sa isang universo na parang computer. Ito ay ganap na naaayon sa ikalawang batas ng termodinamika na sa esensya ay ang batas ng hindi na mababawing pagtaas ng impormasyon o kaguluhan sa loob ng isang saradong sistema. Isa sa pinakanakakamanghang aspeto ng ating mundo ay ang kahanga-hanga nitong pagiging matematikal. Bakit kaya ang mga batas ng kalikasan ay perpektong nailalarawan ng wika ng matematika? Bakit ang mga eleganteng at abstraktong pormulang matematikal na likha ng tao ay kayang hulaan ng napakatumpak ang pag-uugali ng mga pisikal na bagay, mula sa pagbagsak ng mansanas hanggang sa pagsasama ng mga black hole? Ito ay isang tanong na gumugulo sa isip ng mga siyentista at pilosopo sa loob ng maraming siglo. Ang pisista na si Eugene Wigner ay sumulat pa ng isang sikat na sanaysay na pinamagatang ang di may paliwanag na bisa ng matematika sa agham. Ngayon, ang hypothesis ng nagko-compute na universo, the Computing Universe Hypothesis, ay nag-aalok ng isang napakatumpak at lohikal na sagot. Ang universo ay mahusay na nailarawan ng matematika dahil sa kaibuturan nito, ito mismo ay isang istrukturang matematikal. Ang mga batas ng pisika ay hindi lamang paglalarawan ng realidad. Sila na mismo ang realidad.
Sila ang mga algoritmo na nagpapatakbo sa computer ng sansinukob. At ang matematika, yan ang wika kung saan nakasulat ang mga algoritmong ito. Sa ganitong pananaw ng mundo, lumilitaw ang isa pang klasikal na katanungan sa filosofiya. Ang matematika ba ay nadidiskubre o iniimbento? Hinahanap ba natin ang mga katotohanang matematikal na umiiral na tulad ng ideya ni Plato? O tayo mismo ang gumagawa nito? Tulad ng paglikha ng mga patakaran ng chess. Mula sa perspektiba ng isang computer universe, mas malamang na ang una ang tama. Ang mga istruktura at batas ng matematika ay umiiral ng hiwalay sa atin. Sila ang assembly, ang pangunahing wika ng programming ng ating realidad. At tayo, bilang mga pisiko, ay parang mga engineer ng reverse engineering. Inaaral natin ang paggana ng isang komplikadong makina, ang universo, at sinusubukan nating balikan ang source code, ang programang nasa kaibuturan nito, batay sa pag-uugali nito. Ang bawat bagong batas ng pisika na nadidiskubre, bawat teoryang napatunayan, ay isa pang linya o function sa code na ito na matagumpay nating na-decompile. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit minsan ang purong matematikal na pag-aaral na tila walang koneksyon sa realidad ay bigla na lamang nagagamit sa pisika. Ang mga matematiko, habang sinusuri ang mundo ng mga abstraktong istruktura, ay sa esensya natatagpuan ang mismong building blocks na maaaring bumuo sa code ng ating universo o ng anumang iba pang posibleng universo. Sa paligid natin, nakikita natin ang pambihirang kasalimuutan mula sa pinong disenyo ng mga snowflakes hanggang sa bilyon-bilyong neuron sa utak ng tao at trilyon-trilyong bituin sa mga kalawakan. Paano kaya nabuo ang ganitong kasalimuutan mula sa isang simpleng kalagayan, halos pare-pareho, ng universo matapos ang Big Bang? Ang prosesong ito na tinatawag na emergence or pag-usbong ng kasalimuutan ay isa sa pinakapangunahing paksa sa siyensya. At ang theory of computation ay nagbibigay sa atin ng matitibay na kasangkapan upang maintindihan ito. Nabanggit na natin noon ang tungkol sa cellular automata ni Stephen Wolfram na nagpapakita kung paanong ang napakasimpleng mga panuntunan ay makakalikha ng napakasalimuot na gawi. Iyan ang sentro ng emergence sa mundo ng komputasyon. Ang kasalimuutan ay hindi na inilagay o iniprogram sa sistema mula pa sa simula. Hindi rin ito nangangailangan ng komplikadong plano o blueprint. Sa halip, ito ay nag-iisang lumilitaw sa sarili nitong paraan, bunga ng paulit-ulit na paggamit ng simpleng mga panuntunan. Isipin ninyo ang isang kawan ng ibon. Bawat ibon ay sumusunod lamang sa tatlong simpleng panuntunan. Lumipad sa direksyong katulad ng mga katabi nila, panatilihin ang tamang distansya at huwag magbanggaan. Wala namang isang pinuno na nagkokontrol sa buong kawan. Ngunit mula sa simpleng mga interaksyong lokal na ito, nabubuo ang isang komplikado at magkaugnay na kilos ng buong kawan na para bang isa itong nag-iisang organismo. Isa itong klasikong halimbawa ng emergent system. Ang teorya ng kasalimuutan, theory of complexity, na siyang nag-aaral sa mga sistemang ito ay nagmumungkahi na ang ating universo ay maaaring nakatakda na manatili sa tinatawag na gilid ng kaguluhan, edge of chaos. Ito ay isang estado kung saan ang sistema ay hindi lubusang nakaayos at walang galaw at hindi rin naman lubusang magulo at di mahuhulaan. Sa mismong hangganang ito, lumilitaw ang pinakakapansin-pansin at pinakakomplikadong mga istruktura, yung may kakayahang mag-imbak at magproseso ng impormasyon, mag-organisa sa sarili at umangkop. Ang buhay ang marahil
ang pinakamalinaw na halimbawa ng konseptong ito. Ginagamit nito ang mga batas ng pisika at kimika upang makagawa ng mga istruktura ng impormasyon na lalo pang nagiging masalimuot na may kakayahang mabuhay at magparami. Mula sa pananaw ng komputasyon, ang ebolusyon ng buhay ay isang search algorithm na naggalugad sa malawak na espasyo ng mga posibleng kaayusan. Sa huli, natatagpuan nito ang mga pinakamatatag at pinakaepektibo para sa pagpoproseso ng impormasyon at enerhiya. Kung ituturing nating computer ang universo, mayroon din kaya itong mga pangunahing limitasyon tulad ng nakikita natin sa mga ordinaryong computer? Noong ikadalawampung siglo, ipinakita ng matematikong si Kurt Gödel ang kaniyang dalawang sikat na teorema ng di pagkakumpleto o incompleteness theorems. Talaga namang yumanig ito sa pundasyon ng matematika at lohika. Sinasabi ng unang teorema na sa anumang formal na sistema tulad ng aritmetika na sapat na komplikado at magkakatuwang, laging may mga pahayag na totoo, ngunit hindi mo maaaring mapatunayan o mapasinungalingan sa loob mismo ng sistemang iyon, para bang lumalampas ang mga ito sa mga hangganan ng sistema. Ayon naman sa ikalawang teorema, hindi kayang patunayan ng isang formal na sistema na hindi ito nagkakasalungatan. Naglalatag ang mga teoremang ito ng isang fundamental na limitasyon sa kung ano ang kaya nating patunayan gamit ang formal na lohika. Sa huli, ipinakita ni Alan Turing na may malalim na koneksyon ang pagka-mapapatunayan o provability at ang pagka-makakalkula o computability. Partikular niyang pinatunayan ang tinatawag na problema ng paghinto or halting problem. Wala raw pangkalahatang algoritmo na makapagsasabi para sa anumang programa at input nito kung matatapos ba ito o magpapatuloy na tumakbo ng walang hanggan. Malalaki ang pilosopikal na implikasyon ng mga resultang ito, lalo na sa larangan ng pisika. Kung tatanggapin natin ang hinuha na ang universo ay isang nagkakalkulang makina. Kung ang mga batas ng pisika ay isang formal na sistema, maaaring nangangahulugan ang mga teorema ni Gödel na may mga pisikal na katotohanan tungkol sa ating universo na, sa prinsipyo, hindi natin kailanman maiibibigay mula sa mismong mga batas na ito. Posibleng may mga pisikal na pangyayari na hindi mapatutunayan. Ang problema ng paghinto naman ay maaaring magpahiwatig na hindi tayo kailanman makakagawa ng isang universal na tagahula ng hinaharap. Walang magiging teorya ng lahat or theory of everything na magbibigay daan sa atin na batay sa panimulang kondisyon, mahulaan ng may 100% katiyakan kung titigil ba ang isang pisikal na proseso. Halimbawa, kung magiging black hole ba ito or patuloy itong aandar ng walang hanggan. Ang mga limitasyon na ito sa ating kaalaman ay maaaring hindi lamang resulta ng ating pagiging disakdal, kundi isang fundamental na katangian ng mismong likas na katangian ng realidad bilang isang kalkulasyon. Siyempre, mahalagang maunawaan na ang computational universe hypothesis, sa kabila ng ganda at kaakit-akit nitong konsepto, ay hindi maituturing na pangkalahatang tinatanggap na siyentipikong teorya. Sa halip, ito'y isang programang pangsiyentipikong paggalugad, isang koleksyon ng mga ideya at metapora na tumutulong sa mga siyentipiko na tingnan ang mga lumang problema sa isang bagong anggulo. Gayunpaman, ang hipotesis na ito ay mayroon ding matitinding kritiko at marami pang kailangang lutasin. Isa sa pinakamalaking hamon ay ang paglipat mula sa discrete patungo sa continuous. Sa kabila ng mga tagumpay ng quantum mechanics, maraming larangan ng physics, lalo na ang general theory of relativity,
na naglalarawan sa grabidad at istruktura ng spacetime ay nakasalalay pa rin sa continuous mathematics. Wala pa ring nakakabuo ng isang ganap na discrete theory na tumpak na makokopya ang lahat ng mga prediksyon ng teorya ni Einstein. Paano nga ba nagiging makinis na geometry na nakikita natin sa macro level ang mga discrete na pixel ng spacetime? Ito'y nananatiling isang bukas na katanungan. Bukod pa rito, itinuturo ng mga kritiko na baka ang analohiya sa computer ay isa lamang anyo ng anthropocentrism. May tendensya tayong ipaliwanag ang mundo gamit ang pinakamahusay na teknolohiya ng ating panahon. Noong ikalabinsyam na siglo, ang universo ay inihalin tulad sa isang mekanismo ng orasan o clockwork. Ngayon, inihahalin tulad natin ito sa isang computer. Posible na sa hinaharap ay may lilitaw na bagong teknolohiya at gagamit tayo ng panibagong metapora na mas akma para sa atin. Mayroon ding mga alternatibong diskarte sa paglikha ng theory of everything na hindi nakasalalay sa ideya ng computation. Halimbawa, ayon sa string theory, ang mga fundamental na bagay ay hindi point particles, kundi maliliit na one-dimensional na string or kuwerdas na ang mga paggalaw ay siyang nakikita natin bilang iba't ibang particle. Ang isa pang paraan, ang loop quantum gravity, ay sinisikap na i-quantize mismo ang spacetime na inilalarawan ito bilang isang network ng magkakaugnay na loop. Ang mga teoryang ito ay gumagana rin sa ideya ng discreteness sa Planck level, ngunit hindi nagbibigay ng matinding diin sa impormasyon at pag-compute. Maaaring ang magiging panghuling teorya ay pagsasamahin ang lahat ng mga elementong ito. Ang agham ay isang proseso at tayo ay nasa simula pa lamang ng ating paglalakbay upang lubos na maunawaan ang fundamental na kalikasan ng realidad. Sa kabila ng mga pagsubok at kritisismo, lalong nagiging maimpluwensya sa modernong pisika ang ideya na ang impormasyon ang siyang pangunahing pundasyon ng universo. Nag-aalok ito ng iisang wika na maaaring mag-ugnay sa dalawang pinakadakilang teorya noong ikadalawampung siglo, ang General Theory of Relativity at ang Quantum Mechanics. Gumagana ng perpekto ang dalawang teoryang ito sa kani-kanilang mga saklaw. Inilalarawan ng relativity ang grabitasyon at ang mundo ng malalaking bagay, habang ang quantum mechanics naman ay nagpapaliwanag sa mundo ng mga atom at particle. Ngunit hindi sila magkasundo. Gumagamit sila ng magkaibang matematika at nagbibigay ng mga magkakasalungat na prediksyon kapag sinubukang ipatupad sa mga bagay kung saan kritikal ang parehong epekto ng quantum at gravity, tulad ng mga black hole o sa mismong simula ng Big Bang. Ang paglikha ng isang pinag-isang teorya ng quantum gravity ang siyang pangunahing layunin ng theoretical physics ngayon, at ang information approach na ito ang maaaring maging susi para makamit ang pag-iisa. Nakita na natin kung paanong ang pag-aaral sa impormasyon ng mga black hole ay humantong sa holographic principle na nagkokonekta sa grabitasyon at sa quantum field theory. Maraming pisiko ngayon ang naniniwala na ang space-time, espasyo at panahon mismo ay hindi fundamental. Ito ay lumilitaw lamang, emergent phenomenon, na nagmumula sa mas malalim na istruktura, sa pagkakabuhol-buhol ng quantum information. Isipin mo na ang mismong espasyo ay tila isang ilusyon lamang na nabubuo dahil sa correlations o pagkakaugnay at entanglement sa pagitan ng mga fundamental na qubits ng realidad. Ang geometry ng space-time, ang kurbada nito na ating nakikita at nararamdaman bilang grabitasyon, ay isa lamang pagpapakita ng istruktura ng mga koneksyong ito
ng impormasyon. Sa pananaw na ito, ang General Theory of Relativity at ang quantum mechanics ay tila iba't ibang pagtatantya lamang, iba't ibang paraan para ilarawan ang iisa at mas malalim na information quantum reality. Kaya naman, ang paghahanap sa fundamental na teoryang ito ay ang mismong paghahanap sa source code o orihinal na programa ng universo. Balikan natin sandali at tanawin ang mas malawak na larawan. Nagsimula tayo sa simpleng pagkukumpara. Ang universo ay parang isang higanting computer na nagpoproseso ng impormasyon gamit ang mga itinakdang patakaran. Pagkatapos, nakita natin kung paanong ang tila simpleng metapora na ito ay sinusuportahan ng iba't ibang larangan ng pisika. Nandyan ang ideya ng discrete o pixelated na spacetime sa Planck level, ang quantization ng enerhiya at iba pang pisikal na halaga, ang holographic principle na nagsasabing ang ating three-dimensional na realidad ay posibleng proyeksyon lamang ng impormasyon mula sa isang two-dimensional na ibabaw. Ang mga black hole bilang pinaka-epektibong tagapagtipon at tagapagproseso ng impormasyon sa kalikasan. Ang mga batas ng conservation bilang hindi nagbabagong panuntunan ng universal na programa at ang bilis ng liwanag bilang ang pinakamataas na clock speed nito, ang quantum mechanics na naglalarawan sa operasyon ng isang napakalaking quantum computer kung saan ang mga particle ay nagsisilbing qubits at ang entanglement ay ang non-local na koneksyon sa loob ng code. Maging ang mga komplikadong phenomena tulad ng pag-usbong ng pagiging komplikado at ng buhay mismo ay natutuklasan ang paliwanag sa ilalim ng computation theory at emergent systems. Ang konseptong ito ay nag-aalok ng isang nagkakaisa at lohikal na pananaw sa mundo. Hindi nito inuuna ang materya at enerhiya, kundi isang mas abstract at marahil ay mas fundamental na entidad, ang impormasyon. Ginagawa nitong mga intrinsic na katangian ng mismong gumaganang sistema, mga algoritmo nito, ang mga batas ng pisika, sa halip na mga misteryosong patakaran na ipinataw sa mundo mula sa labas. Nagbibigay ito sa atin ng bagong wika at mga bagong instrumento upang tuklasin ang pinakamalalim na misteryo ng pag-iral. Siyempre, hindi ito nangangahulugang alam na natin ang lahat. Sa katunayan, ang pananaw na ito sa mundo ay nagbubunga pa ng mas maraming tanong. Ngunit ang mga ito ay magagandang tanong. Ito ang mga katanungang nagtutulak sa agham pasulong at pumupuwersa sa ating suriin muli ang pinakapangunahing pagkaunawa natin sa kung ano nga ba ang realidad. Ayan, narating na natin ang pinakahuli at marahil ang pinakamahirap na tanong, kung ang universo ay isang computer at ang ating realidad ay isa lang simulation. Kung gayon, sino ang pumindot sa start button? Sino ang sumulat ng programa? Ang tanong na ito ay naglalabas sa atin mula sa saklaw ng physics at nagdadala sa atin sa larangan ng metapisika at pilosopiya. Ayon sa definisyon, pinag-aaralan ng agham ang mismong programa, ang mga patakaran nito, ang istruktura at ang kilos. Hindi nito kayang sumilip sa labas ng screen para makita ang programmer. Anumang sagot sa tanong na ito ay nakasalalay na sa paniniwala o haka-haka. Maaari nating isipin na ang programmer ay isang super advanced na sibilisasyon mula sa base reality, gaya ng argumento ni Nick Bostrom. Posibleng sinimulan nila ang ating simulation para sa pananaliksik, pag-aral ng kasaysayan, o di kaya'y para lang sa libangan. Para sa kanila, tayo ay parang isang sobrang komplikadong computer game o isang pang-agham na eksperimento. Ang isa pang posibilidad ay bahagi ang ating universo
ng isang walang katapusang hierarchy ng mga simulation. Sinesimulate tayo ng isang sibilisasyon na sinesimulate naman ng isa pa at tuloy-tuloy ito hanggang sa may marating tayong fundamental na base reality o kaya'y hanggang sa kawalang hanggan. May isa pang ideya, mas abstract, na nagsasabing ang universo ay isang self-organizing at self-computing na sistema. Wala itong panlabas na programmer. Ito mismo ang lumikha ng sarili nitong mga batas at istruktura sa prosesong matatawag na cosmological natural selection. Posibleng maraming universo at ang tanging nakakaligtas ay yung mga may batas na nagpapahintulot sa pag-iral ng komplikadong buhay at mga tagamasid, observers. Sa huli, ang tanong na ito ay konektado rin sa tradisyonal na relihiyoso at teolohikal na paniniwala tungkol sa isang manlilikha, creator. Ang ideya ng Diyos na isang programmer na gumawa sa mundo sa pamamagitan ng pagsulat ng fundamental nitong code ay tila napakamoderno at posibleng nakakaakit sa marami. Sa bandang huli, wala tayong sagot at marahil hinding-hindi tayo magkakaroon. Pero ang mismong pagtatanong na ito ay nagtutulak sa atin na pagnilayan ang ating lugar sa kalawakan at ang kahulugan ng ating pag-iral. Tayo ba ay nagkataon lang na produkto ng bulag na batas ng kalikasan o bahagi tayo ng isang malaking plano? Tayo ba ang fundamental na realidad o anino lamang tayo sa dingding ng kuweba ni Plato na inihagis mula sa isang mundo na may mas mataas na kaayusan? Malapit nang magtapos ang mahaba at tahimik nating paglalakbay sa hypothesis ng computational universe. Nakita natin na ang ideyang ito ay hindi lang basta science fiction, kundi isang seryosong pang-agham na paradigma na nag-uugnay ng mga konsepto mula sa physics, computer science, at filosofiya. Nag-aalok ito ng isang kakaibang pagtingin sa realidad sa pamamagitan ng lente ng impormasyon at pagproseso. Balikan natin ang mahahalagang punto ng pananaw na ito. Ang universo ay kumikilos na parang isang computer dahil pinoproseso nito ang impormasyon, ang estado ng mga particle sa tulong ng mga algorithm o ang mga batas ng physics. Sa pinaka-fundamental or Planck level, ang espasyo at oras ay maaaring discrete o parang pixel na nagpapahiwatig ng digital na kalikasan ng realidad. Ang quantum mechanics kasama ang superposition at entanglement ay nagpapakita na ang universo ay parang isang higanting quantum computer. Ipinapalagay naman ng holographic principle na ang ating three-dimensional na realidad ay projection lamang ng impormasyon na nakaimbak sa isang two-dimensional na hangganan, boundary. At ang simulation hypothesis naman ang nagdala ng lohikang ito sa pinakadulo na nagsasabing baka ang ating universo ay isang artipisyal na ginawang programa lamang. Ang ganitong pananaw sa mundo ay tila malamig at mekanikal. Para bang inalis nito ang hiwaga at mahika ng daigdig. Pero, sa tingin ko, baligtad ang lahat. Ang pag-unawa na baka tayo ay bahagi ng isang napakalaki at hindi maisip na komplikadong computation na tumatakbo na ng halos 14 bilyong taon ay nagdudulot ng bago at kapana-panabik na kahulugan sa ating pag-iral. Hindi nito binabawasan ang kagandahan ng isang sunset o ang komplikasyon ng damdamin ng tao. Sa katunayan, mas lalo tayong humahanga kung gaano ka-elegant at makapangyarihan ang fundamental na programang kayang lumikha ng lahat ng kagandahan at komplikasyon na ito mula sa pinakapayak na mga tuntunin. Ginagawa tayo nitong hindi lang basta pasibong naninirahan sa universo, kundi mga aktibong mananaliksik na nagsisikap na maunawaan ang mismong code nito. Bilang pangwakas, mahalagang bigyang diin na ang hypothesis
ng komputasyonal na universo ay higit sa lahat isang makapangyarihang kasangkapan para sa ating pag-iisip. Nagbukas ito ng isang bagong wika at paraan ng paglalarawan sa mundo na nakita nating napakalaking epektibo. Posibleng sa hinaharap, ang teoryang ito ay mapabulaanan o mapalitan ng mas pinahusay na ideya. O sa kabilang banda, baka makakuha pa ito ng mga ebidensya mula sa eksperimento at maging pundasyon ng pisika ng 21 siglo. Ngunit anuman ang mangyari, binago na nito ang ating pagtingin sa maraming mga pangunahing tanong. Pinilit tayo nitong pag-isipan kung ano ba talaga ang impormasyon at kung ano ang papel nito sa pagbuo ng ating universo. Ipinakita nito kung paanong mula sa sukdulang pagiging simple ay maaaring sumibol ang walang hanggang komplikasyon. Bura na nito ang linya sa pagitan ng pisikal at ng abstraktong mundo, sa pagitan ng materya at ng matematika. At siyempre, naglatag ito ng pinakamalalim na tanong tungkol sa ating pag-iral. Sino tayo? Saan tayo nagmula? At ano ba talaga ang likas na katangian ng ating realidad? Ang teoryang ito ay nagpapaalala sa atin na ang universo ay mas kakaiba, mas kahanga-hanga at mas misteryoso kaysa sa maaari nating isipin. At ang pinakamalaking pagtuklas ay naghihintay sa atin sa pinagtagpuan ng iba't ibang disiplina kung saan nagtatagpo ang pisika at informatika, ang agham at pilosopiya. Habang unti-unti kang dinadalaw ng antok, hayaan mong malayang dumaloy ang mga kaisipang ito sa iyong isipan. Isipin mo ang universo bilang isang karagatan ng impormasyon kung saan ang bawat alon, bawat partikulo ay resulta ng isang napakalaki at walang hanggang komputasyon. At ikaw, hindi ka lang isang butil ng buhangin sa karagatang iyan. Ikaw ay bahagi nito. Isang bahagi na may kakayahang mag-isip at sikaping unawain ang kadakilaan at ang pagiging masalimuot ng buong prosesong ito. At marahil, diyan matatagpuan ang isa sa mga pangunahing layunin ng komputasyong ito ng buong universo. At heto na tayo, sa ganap na katahimikan, nakaharap sa isang pambihirang ideya, ang kaisipan na ang mismong structure ng realidad ay hindi gawa sa materya kundi sa impormasyon, na ang espasyo sa paligid natin ay binubuo ng mga di nakikitang pixel at ang oras ay umaagos sa maliliit at hiwa-hiwalay na plank steps. Ang pinakanakakagulat na bahagi ng kwentong ito ay, siyempre, ang holographic principle. Ito ang ideya na ang ating three-dimensional, malaki, at madaling hawakang realidad ay baka isa lamang projection, isang hologram na nakatala sa isang malayo at two-dimensional na hangganan. Baka hindi tayo nakatira sa mismong libro, kundi sa pabalat lamang nito. Ito ay bumabaligtad sa lahat ng ating likas na pag-unawa sa mundo. At syempre, ang simulation hypothesis na nagpapabago sa atin mula sa pagiging may-ari ng sarili nating kapalaran tungo sa pagiging karakter lang sa isang programa ay nagpapaiba ng tingin natin sa lahat ng itinuturing nating totoo. Ang pangunahing aral ng ating paglalakbay ay simple: ang pagtingin sa universo bilang isang dambuhalang computer ay hindi lamang isang laro ng isip. Ito ay isang mabungang pang-agham na paraan na tumutulong na ngayon upang lutasin ang pinakakomplikadong misteryo ng physics at marahil ay magdadala sa atin balang araw sa theory of everything. Salamat sa inyo sa paglalaan ng oras kasama ako habang naglalakbay tayo sa mga malalim at nakaka-relax na kaisipang ito. Sana ay nakatulong ang lecture na ito sa inyo para makapagpahinga at maghanda sa pagtulog. Ipay, kung nag-enjoy kayo sa paglalakbay na ito, sa lalim ng agham, paki-like at mag-subscribe sa ating channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong sleep lectures. At ngayon,
Bago kayo tuluyang dalhin ng antok, hayaan ninyo akong magtanong sa inyo ng isa. Isulat ang sagot sa comments pagising ninyo. Kung nagkaroon kayo ng sandaling access sa source code ng ating universo at maaari lang ninyong baguhin ang isang linya, isang constant o isang patakaran, ano ang babaguhin ninyo at bakit? Magandang gabi at sana'y managinip kayo ng matatamis tungkol sa unibersong nagko-compute.